Send the light, the blessed gospel light. Ito po ang ating reflection at comments o quotation sa umagang ito. When your faith is tested, claim God's promise that He will provide. Pray and lift your worries to Him. Learn to be grateful for everything and trust His process of resolving your problem. Opo mga kapatid, sa mayat-mayat, tuwi-tuwi na ang ating pong pananampalataya ay nasusubok. Subalit sa kabila po ng pagsubok na ito, ay i-claim natin ang pangako ng Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng katatagan, magbibigay sa atin ng lakas upang sa kalagitnaan ng pagsubok sa atin, tayo ay manatiling matibay, mga kapatid. At manalangin tayo at ating pong ibigay ang ating mga kagulumihanan, ang ating mga worries sa Kanya. At matuto tayong maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay at tayo'y lubusang magtiwala kung paano isosolve ng Panginoon. Siya ang magbibigay ng solusyon sa ating po mga problema. Ayan. Sa umagang ito, mga kapatid, nais ko po kayong anyayahan na tayo po ay dadako na ngayon sa ating pong main menu ng ating pong devotional, ang ating pong pag-aaral, pagbubulay-bulay sa salita ng ating Panginoon. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, Amang Banal na mapagpala po sa lahat, kami po, Panginoon, ay muling magkasama-sama bilang inyong bayan sa kabila po na malalayo po ang aming pong mga distansya. Subalit pinagkakaisa mo kami sa ganitong oras sa aming pong programa na devotional time. Mangyari nawa po, O Diyos, na inyong samahan po kami, buksan ang aming mga puso't isipan sa magitan po ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu at layon pong linisin kami at patawarin kami sa lahat po ng aming mga kasalanan upang maging handa ang aming po mga isipan, ang aming mga puso na tanggapin po namin ang mga pagpapalang espiritual na aming pong mapapag-aralan sa umagang ito. Tulungan nawa po ang bawat isa sa amin, pagpalain ang bawat tahanan na kung saan ay napapakinggan ang inyong pong mga salita. I-bless mo po, Lord, ang bawat sambahayan na kinakatawanan ng bawat isa sa amin. Ito po ang aking samo at dalangin alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Okay, good morning po muli mga kapatid. Ang ating pong paksa o pamagat ng ating pong pag-aaral ay Unity Begets Strength. Yan. Ang pagkakaisa daw po ay nagbubunga ng kalakasan. Ang pagkakaisa ay nagbubunga ng kapangyarihan, kalakasan, at kabutihan at kagandahan. Marami po yan, mga kapatid, kapag nagkakaisa. At siyempre, kapag nagkakaisa, ay nagmamahalan po yan. Nagmamalasakitan, nag-aangatan, at naiiwasan ang pag-aaway-away. Ayan. Okay, ang ating pong susing talata ay masusumpungan po natin sa mga awit, Kapitulo 133, talatang 1. Behold, sabi po, how good and pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Narito, napakabuti at napakaligaya na kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Opo mga kapatid, ang sabihin ni Haring David, masdan ninyo, tingnan ninyo, na napakabuti, napakaganda, napakaligaya na kapag ang bawat isa na magkakapatid sa atin na lamang pong tahanan, di po ba? Kapag ang pamilya ay nagkakaisa, ay masaya.
Kapag ang pamilya ay nagkakaisa, ay nagmamahalan. Opo, yan ang magiging resulta o ibinubunga po ng kapag tayo ay nagkakaisa. Kilala niyo po ang pang-16 na presidente ng Amerika. Ganito po ang kanyang sinabi. United we stand. Divided we fall. Yan. Kapag daw po ay nagkakaisa tayo, united, ay maaari tayong tumayo, magiging matatag. Ibig sabihin, kung makakaranas man po ng problema, makakaranas man po ng pagsubok, mga kapatid, kapag nagkakaisa, ay madaling isolve ang problema. At kapag mayroon pong binubuhat, kapag nagkakaisa, ay napakadaling buhatin, mga kapatid. Although, na kapag pagkaminsan ay dumarating po yung sa buhay natin ay may mga suliranin, may mga problema. Di po? Kapag tayo ay nagkakaisa at nagmamahalan, opo mga kapatid, ay magiging matibay. At hindi lamang po yung, alam nyo po, kapag tayo po ay nagkakaisa, ay sumasagana. Mapapansin po natin, mga kapatid, mapapansin po natin na magiging masagana ang buhay po natin. Nandyan ang blessing ng ating Panginoon. Hindi lamang yung kalakasan, hindi lamang yung may kapangyarihan, kundi nandyan po yung blessing. Nandyan po yung tinatawag na healing. Kasi kung wala namang, alam nyo po mga kapatid, yung mga problema na hindi nasosolve at nagkakaroon ng pag-aaway-away sa loob ng iglesia, maging sa ating tahanan, ay nagdudulot po yan ng stress eh. Nagdudulot po yan ng depression. Nagdudulot po yan ng hindi po normal na pakiramdam. At kapag mayroon tayong mga niindang o nararanasang mga ganyan, mga kapatid, yan po ay makapagdudulot sa atin po ng sakit. Makapagdudulot ng karamdaman. Now, sa pagkakaisa, ayon po sa Life Application Bible, mayroon pong 3 ibinubunga sa loob ng iglesia ang pagkakaisa. Narito po yung 3, mga kapatid. Number 1, unity is important because it makes the church a positive example to the world and helps draw others to us. Opo, mga kapatid, it makes the church a positive witness, example to the world sa ating pong kapaligiran. Kapag ang mga kapatid ay nagkakaisa at nagmamahalan, ayan ay nagbibigay ng hindi lamang tama, kundi impluensyang patotoo para ang mga tao ay madaling lumapit, mga kapatid. Madali pong maganyak. Ang banal na espiritu kasi ay gumagawa rin sa kanila kung ano po yung nakikita, kung ano yung nararamdaman ng mga tao kapag ang mga kapatid ay nagkakaisa. Di po ba? Yan po ay positibo ang kanyang ipinoproject sa community natin. Pero kapag ang mga kapatid ay nag-aaway-away yan, kahit kapitbahay lang, kahit yung bahay ng kaibigan ay nasa tabi, mga kapatid, ay mahirap. Mahirap na ikayatin. Number 2, it helps us cooperate as a body of believers as God meant us to, giving us a foretaste of heaven. Kasi po yung pagkakaisa, yan po ay heaven's design. Alam niyo po kung bakit? Sapagkat ang anak, ang ama at anak at banal na espiritu at ang mga angheles, mga kapatid, ay nagkakaisa. No? Hindi po sila nag-aaway-away. Hindi po nagkakaroon ng kontrobersiya. Kaya nga yung
pagkakaisa, mga kapatid. Ito raw po yung foretaste of heaven. Nabanggit po dito yung foretaste of heaven kasi mayroong binabanggit dito mamaya sa ating pong devotional. Okay? Number 3, it renew and revitalize ministry because there is less tension to sap our energy. Ayan. Ayan po daw ay revitalize, nagiging matatag, magiging matibay ang ating pong ministry. Dahil nawawala po yung tension. Wala po yung tension. Ayun itong tension na ito. Ito yung parang aloof ang mga kapatid na makisalamuha sa isa't isa. Nagkakaroon ng parang division, nagkakaroon ng prejudices sa isipan ng mga kapatid. Ngayon, ang sabi sa ating pong devotional, nabanggit kanina yung giving us a foretaste of heaven. Ang sabi, inahasahan ba nating makatagpo ang ating mga kapatid sa langit? Nahasahan po ba natin? Yung mga kapatid natin sa iglesia, yung ating pong kapamilya, gusto po ba natin silang makatagpo? Hindi lamang dito o maging sa langit. Ang mga kapatid sa langit. Kung kaya nating manirahan sa kanila rito, o kaya nating makasama natin sila rito, sa kapayapaan at sa pagkakaisa, ay maaari o makapamuhay kasama nila sa langit kung hindi tayo makapamuhay na kasama nila rito nang walang patuloy na pagtatalo at alitan. Ngunit, ang sabi niya dito, paano tayo makapamuhay na kasama nila sa langit? Ibig sabihin, mga kapatid, kung ito pong pagkakaisang ito ay pagmamahalan na ating pong nararanasan dito pa lamang sa lupa, ang sabi dito ay giving us a foretaste of heaven, ay maaari nating makatagpo o makasama natin sa langit. Pero mga kapatid, kapag mayroon po tayong inaayawan, ayaw nating makasama dito pa lamang sa lupa, paano po tayo makarating sa langit? Kung dito pa lamang sa lupa ay nag-aaway-away na tayo, nagtatalo-talo tayo, at mayroon pong alitan na hindi po nasusolba, paano pa sa langit? Baka hindi tayo pare-pareho makarating sa langit, mga kapatid. Bakit? Ano po ang ingredient? Ano po yung mga dahilan na dapat tayo po ay magkaisa at magmahalan? Ganito po ang sabi, kailangan po nating mabasag ang ating pong mga matitigas na puso. Opo, iyan po ang nagiging dahilan, mga kapatid, kung bakit ay hindi po natin nararanasan at napakalayo at napakahirap na maranasan natin yung pagkakaisa sa loob ng iglesia, dahil una po, mga kapatid, ay iba-iba po yung ating mga prinsipyo. At pagkatapos, ang sabi dito, baka meron tayong matigas na puso. Ang puso natin, mga kapatid, dapat yan po ay kinokontrol ng banal na espiritu, katulad ng pinag-aralan natin kahapon. At kapag yan ay kontrolado ng banal na espiritu, nandyan po ang pagmamahal. Nandyan ang pag-ibig sa magkakapatid. Kailangan daw mabasag ang ating matigas na puso. Kailangan nating magtipon sa ganap na pagkakaisa. At kailangan nating mapagtatantong tayo, ang bawat isa sa atin, ay ang mga binili ni Kristo na taga Nazaret sa kanyang dugo. Yung kinagagalitan mo, yung kinamumuhihan mo, yung ayaw mo makasundo, mga kapatid, ay mahal din siya ni Kristo. Tandaan po natin yan, mga kapatid, na maroon na may mga galit sa inyong mga puso. Yung inyong kinagagalitan, yung inyong kinamumuhian, yung ayaw ninyong makasama sa lupang ito,
mga kapatid, tandaan po natin, siya rin po ay lingkod ng Panginoon. Siya rin ay binili. Siya rin po ay tinubos ng mahalagang dugo ng ating Panginoon. Ibig sabihin, pare-pareho lamang tayo. Pare-pareho lang. Kaya, huwag po ninyong papanatilihin yung inyo pong magagalit sa inyo pong puso. At kung patuloy ang galit na ito at pagtatalo, mga kapatid, mismo kayo, pansinin po ninyo, hindi po kayo lalago sa ating spiritual na buhay. Kapag may pagtatalo at alitan, mayroong tampo sa inyong damdamin, sa inyong puso. Mayroong kayong hindi kasundo. Kaya sabi niya dito, paano kayo, kung magkita kayo sa langit, baka yung isa nasa south, yung isa nasa norte. Hindi po pwede. Baka pareho kayong hindi makarating sa langit, mga kapatid. At ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin, para sa akin. At nais niya ako, habang nabubuhay ako sa mundong ito, excuse me po, upang ipakita ang pagmamahal na ipinahayag niya sa pagbibigay ng kanyang sarili para sa akin. Dinala ni Kristo ang ating mga kasalanan sa kanyang sariling katawan sa krus upang ang Diyos ay maging makatarungan at gayunpaman ang maging tagapagbigay katuwiran ng mga naniniwala sa Kanya. So, ibig sabihin, mga kapatid, ididiin po niya sa atin na tayo bilang miyembro ng iglesia, ang bawat isa sa atin ay pare-pareho po tayong mahalaga sa harapan ng Diyos. Wala po siyang tulak kabigan. Wala po siyang favoritism ang ating Panginoon. Pare-pareho po tayo. Bagamat sa lupang ito, magkakaiba po ang ating kinakain, siyempre. Iba yung kinakain ng mayaman sa mahirap. Pero iisa lamang po ang ating nilalanghap na hangin. Iisa lamang po yung sabihin nating iniinom na tubig. Yung iba, alkaline. Yung iba, hindi. Pero as far as salvation is concerned, iisa lamang po ang ating tagapagligtas. Iisa lamang ang banal na espiritu na tutugaygay, gumagabay, nag-iingat at nagmamahal sa atin. Wala pong iba, mga kapatid. Kaya, mayroong buhay na walang hanggan para sa lahat ng nagpapasakop kay Kristo. Available, mga kapatid. At ang buhay na walang hanggang ito para atin pong makamit ay yung isuko natin, tanggapin natin ang alok na kaligtasan ng ating Panginoon. Ang kaligtasan ko, mga kapatid, ay hindi po naiiba sa kaligtasan ninyo. Ang kaligtasan natin ay hindi po naiiba sa kaligtasan ng ibang mga tao. Pare-pareho lamang po yan, mga kapatid. Pananampalataya natin sa bugtong na anak ng ating amang nasa langit. So, magsumikap ng masigasig para sa pagkakaisa. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Ang pagkakaisa sa tahanan, ang pagkakaisa sa iglesia, ang pagkakaisa sa mga magkakapatid, hindi po ito aksidente. Hindi po ito swerte-swerte. Hindi po ito na bigla na lamang naranasan ninyo. Ito po ay intentional na ginagawa po natin. Kaya magsumikap ng masigasig para sa pagkakaisa. Ito rin po, mga kapatid, ay idinadalangin po natin. Manalangin para rito. Gumawa para rito. Di ba? Idalangin natin, gumawa tayo para sa pagkakaisa sa ating pong iglesia, sa bawat isa sa atin. So, intentional. Gawin po natin, iplano natin ang mga bagay na po pwedeng tayo ay nagkakaisa.
Opo mga kapatid, pinag-aaralan po yan, pinagbubulay-bulay po yan. So ngayon, tayo po ba mga kapatid, idinadalangin po natin na sana ay wala tayong maging kaaway o idinadalangin po natin yung ating pong mga kaaway. O, sana wala tayong maging kaaway, mga kapatid. No? Di baling inaaway kayo, wag lang kayong nag-aaway. O kayo ang pinagmumulan ng away. Okay lang kung kayo ay inaaway, mga kapatid. Pero wag kayong gaganti. Sabi pa dito, magdadala ito ng espiritual na kalusugan. O, kita nyo? Yung ating pong spiritual life ay lalago, mga kapatid. Kapag nagsusumikap tayo na may kasigasigan sa pagkakaisa, idinadalangin natin ito, gumagawa tayo para dito. Ano po? Ang idudulat po nito, mga kapatid, ay spiritual na kalusugan. Lalago ang ating pong pananampalataya. Taas ng pag-iisip, karangalan ng pagkatao, pag-iisip na makalangit. Kita nyo? Siyempre, ang pagkakaisa, yan po ay makalangit na kaisipan. Ang kaguluhan ay makalangit na kaisipan din, pero binagsak po dito sa lupa. Si Lucifer. Yung alitan kasi, yan ay pinagmulan yan ay si Lucifer, si Satanas. Kaya nga kapag yung magulo, may alitan, may pagtatalo, ay namamayagpag, pumapalakpak ang dyablo, mga kapatid. Yan. Na nagbibigay daan sa inyo upang mapanagumpayan o mapagtagumpayan ang pagiging makasarili at masasamang hula o haka. Ayan po ang idududulot po ng pagkakaisa at maging higit pa sa mga nananagumpay sa pamamagitan niyang nagmamahal sa iyo at ibinibigay ang kanyang sarili para sa iyo. So, kailangan po natin ito. Sabi, ipako ang sarili, mas pahalagahan mo ang iba kaysa iyong sarili. O kita niyo, kapatid. Paano natin magagawa ito? Napahalagan natin ang iba kaysa sa ating sarili. Kaya po sa salitang unity, pansinin po ninyo, U-N-I-T-Y. Nauuna po. Alam nyo po, sa pagkakaisa, kapag nais nating magkaroon ng pagkakaisa, kung ano man po yan, pakinabang man po yan, isipin po natin ang kapakinabangan po ng iba. Yung you. Ituro po natin yung you, ikaw. Unahin po natin siya bago yung I, bago yung ako. Ay siyempre po, mga kapatid, halimbawa, sa pamimigay ng ayuda, kapag ibinigay po natin sa iba, bago yung sa atin, aawayin ka ba ng iyong kapwa? Aawayin ka ba ng iyong kapatid? Kung magbibigay ka ng rasyon, magbibigay ka ng gift, o ano man ang iyong bibigay, kapag inuna mo yung iba, hindi ka nila aawayan. Hindi sila magtatampo sa'yo. Hindi sila magagalit sa'yo. Kasi inuuna mo sila Di magmamahalan kayo, magkakaisa kayo. And then, kapag nabigyan mo sila, kapag may natira, yung ikaw pa lamang. Ayan. Okay. So, ipako ang sarili. Mas pahalagahan mo ang iba kaysa iyong sarili. Sa gayon, sabi niya, ikaw ay dadalhin sa pagkakaisa kay Kristo. Ito po yung magdadala sa atin sa pagkakaisa kay Kristo. Kapag inuuna natin, tingnan po ninyo ang ating Panginoon, Jesucristo. Inunan niya ang kapakanan ng sangkatauhan kesa yung kapakanan ng kanyang sarili. Siya po ay naparito, ang sabi niya dito, ay siya naparito upang maglingkod, hindi para paglingkuran. Inunan niya ang iba bago yung kanyang sarili. At kapag ito'y nangyari, tayo ay dinadala sa pagkakaisa kay Kristo. Bago ang langit
ng sansinukob at bago ang iglesia ng sanlibutan, magkakaroon ka ng hindi mapag-aalinlangang katibayan na ikaw ay anak ng Diyos. Kita niyo mga kapatid. So ibig sabihin pala kapag tayo ay ang nagiging mitsa para magkaisa, mga kapatid, ikaw ay nagiging anak ng Diyos. Kapag ang motibo mo ay pagkakaisa, ikaw ay anak ng Diyos. Kapag ang lagi mong iniisip ay pagmamahal sa mga kapatid. Excuse me po. Kapag ang lagi mong iniisip ay yung kapakanan ng iyong kapwa bago ang iyong sarili, mga kapatid, yan ay tanda, isang tanda na ikaw ay anak ng Diyos. Pero kapag ikaw ay lagi mong inisip ang iyong sarili, nagiging makasarili, mga kapatid, hindi po yan ugali ng Diyos. Yan ay ugali ni Satanas. Ang Diyos ay maluluwalhati sa ehemplo na iyong itinakda. Kita niyo mga kapatid, sa pagkakaisa, ang Diyos ay naluluwalhati. Ang magulang, ayan, pare-pareho po tayo, mga magulang. Kapag ang ating pong pamilya, kapag ang ating pong mga anak ay nagmamahalan, nakikita natin nagkakaisa, ay natutuwa. No? Natutuwa. Masaya ang mga magulang. At kapag masaya ang mga magulang, mga anak, mga kabataan, ang nagpapasayang ito sa magulang, ito rin po ay nagpapahaba ng buhay. Bakit? Kasi wala siyang iniisip na problema. Hindi nagdaramdam ang kanyang damdamin. Hindi siya nasasaktan. Pero kapag nakikita niya ang kanyang mga anak na nag-aaway, lalong-lalo na sa kanyang harapan, ang mga magulang, mga kapatid, di po ba, ay nasasaktan, nalulungkot. At kapag patuloy na nararanasan ng magulang ito, balang araw magkakasakit yan. Kaya mga kabataan, mga anak, kung gusto nyong maging masaya ang inyong mga magulang, kayo na magkakapatid, magmahalan kayo sa isa't isa. Kailangang makita ng mundo ang nagagawa ng himala na nagbubuklod sa mga puso ng bayan ng Diyos sa Kristiyanong pag-ibig. Kailangang makita ng mundo na kung ano ang nagagawa ng himala ng pagbubuklod-buklod. Kita nyo, ay himala talaga ito eh. May magnet ito mga kapatid. May impluensya, may kapangyarihan. Kapag nakita ito ng mundo ng mga Kristiyano ay nagkakaisa sa Kristiyanong pag-ibig at pagmamahalan. Kailangang makita sa mga tao o sa mga anak. Kailangang makita sa mga tao ang Panginoon na nakaupong magkakasama sa mga makalangit na lugar kay Kristo. Hindi mo ba ibinibigay ang iyong buhay sa isang katibayan na kung ano ang magagawa ng katotohanan ng Diyos para sa mga nagmamahal at naglilingkod sa Kanya? Alam ng Diyos kung ano ang maaari kang maging. Alam niya kung ano ang magiging maaring magawa ng biyaya para sa iyo kung ikaw ay nakikibahagi sa banal na likas. Opo mga kapatid, maraming maaring magawa ang Panginoon sa atin at sa iglesia at sa ating pamilya kung tayo po ay makiisa sa layunin at sa purpose ng Panginoon. Ang pagsasama-sama ay kalakasan. Ang pagkakahati-hati ay kahinaan. Kapag ang mga naniniwala sa katotohanan ay nagkakaisa, nagbibigay sila ng influensya. Yan po, tandaan po natin yan. Lagi po nating tandaan yan. Maigi ito maunawaan ni Satanas. O, kita nyo? Naunawaan po ni Satanas yan. Kaya ang layunin ni Satanas ay ginugulo. Kaya kapag magulo, hindi ang banal na espiritu ang
nangunguna. Ang masamang espiritu. Hindi kailanman siya mas determinado kaysa ngayon na huwag gumawa ang katotohanan ng Diyos sa pamamagitan ng nagdudulot na kapaitan at pagkakagulo sa bayan ng Diyos. Kaya nga po, ang ginagawa ngayon ni Satanas, doble, triple, hindi na po tumitigil upang guluhin niya, upang lumalang siya ng alitan, lumalang siya ng kaguluhan sa kalagitnaan ng mga anak ng Diyos. So mga kapatid, di po ba tayong mga opisyalis, mga leader ng iglesia, huwag po nating pahintulutan. Huwag nating bigyan ng puwang, no, ng lugar ang kaaway na ito upang sirain, upang kanyang wasakin ang pagkakaisang ito sa loob ng iglesia. Ano ho? Make every effort. Ang sabi po sabi sa Ephesians chapter 4 verse 3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Papanatilihin po natin, gumawa tayo, magsumikap po tayong gumawa para sa pagkakaisa sa Espiritu na sa pamamagitan ng tali ng kapayapaan. Church unity comes from corporate humility. Okay. Tama po yun. Sabi po ni Leonard Ravenhill, church unity, ang pagkakaisa sa loob ng iglesia, ito po ay nagmumula from corporate humility. Sama-samang nagpapakumbaba, sama-samang kapakumbabaan. Kapag ang bawat isa ay nagpapakumbaba, walang nagpapaatasan. Kung minsan, mga kapatid, mararamdaman mo pa lang doon po sa kanyang pananalita, napakataas ng tao yan. Kaya, wag sana mga kapatid, kundi yung kapakumbabaan. Hayaan mo ang Panginoon na magtaas sa iyo. Wag yung sarili mong bibig. When the work together in love and unity, we can expect heaven's help. Opo. May expect natin, maasahan natin ang tulong ng langit. So powerful is the light of unity that it can illuminate the whole earth. Yan ang sabi ni Baha. Okay. And last, ang sabi po ni Stanley Huerbas, the church is constituted as a new people who have been gathered from the nation to remind the world that we are in fact one people. Gathering, therefore, is an eschatological act as it is the foretaste of the unity of the communion of the saints. Purihin ang Panginoon, mga kapatid, sapagkat in spite of diversity, there is unity. In spite of sa ating pong maraming mga pagkakaiba, ay posibleng maranasan natin ang pagkakaisa at pagmamahalan. Ang tanong sa atin ngayon, mga kapatid, nais po ba ninyo na maging instrument tayo ng pagkakaisa sa loob ng iglesia sa ating tahanan? At kung yan po ang nais ninyo, mga kapatid, hindi po yan swerte-swerte, hindi po yan aksidente, hilingin po natin. Idalangin po natin na sana tayo ay maging instrument ng pagkakaisa, instrument ng pagmamahalan sa loob ng iglesia at ganun din sa bawat isa sa atin. Purihin ng Diyos, mga kapatid, at tayo po ngayon ay dadako na sa ating pong pananalangin. Maraming salamat po
at tayo po ay mananalangin. Samahan niyo po ako mga kapatid. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang aral na inyo pong isinyer, ibinahagi sa bawat isa sa amin. Panginoon, kung paano ang inyo pong nasa, ang inyo pong layunin ng inyong mga anak, ang inyong bayan, ang inyong iglesia, ay maranasan sa kalagitnaan ang pagkakaisa upang ito po ay magbibigay ng positibong patutuo sa buong mundo na kami na inyong mga anak ay nagmamahalan at nagkakaisa at kami ang itinuturing po ninyong mga anak. Tulungan po kami, Panginoon, na maging kasangkapan po kami, maging ehemplo po kami, maging mitsa kami ng pagkakaisa sa loob ng iglesia. At kung mayroon pong mga alitan, mayroon pong hindi pagkakaunawaan, nabatid namin ito po ay lalang ng kaaway. Panginoon, tulungan mo po kami na ma-solve po namin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan din ng banal na Espiritu. Papanatilihin mo po ang pagmamahalan, ang pag-ibig ng aming Panginoong Yesus, ang siyang maghari sa aming po mga buhay. Manatili po ang bawat isa sa amin na may kapakumbabaan upang kung magkagayon, ang pagkakaisa sa loob ng iglesia ay aming pong maranasan. Pagpalain mo po, Panginoon, ang mga salatamong ito sa aming pong mga puso. Idinadalangin ko, una Panginoon, ang lahat po ng aming pong mga kapatid na sumubaybay, kasama po ng kanila po mga pamilya. Ikaw, Panginoon, na nakababatid sa kanila po mga pinagdaraanan sa mga panahong ito. Ikaw po, Panginoon, ang nakakaalam sa bawat sitwasyon ng aming pong mga kapatiran. Patuloy nawa pong pagpalain kung may mga pangangailangan, sapatan po, Panginoon. Kung may mga problema, bigyan niyo po ng kapayapaan. At kung mayroon pong karamdaman, ipagkaloob nawa po, O Diyos, ang kagalingan sa kanila. Kung mayroong kalungkutan, pagkalooban po ng kagalingan at katuwaan. Kung mayroon pong nakakaranas ng kabiguan, balang araw, Panginoon, tutulungan mo po at papalitan mo ito ng pagtatagumpay. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang aming pong distrito, ang Arayat District, ang aming pong mga iglesia, ang aming pong mga kapatid, 10 na po ng kanila pong mga pamilya, maging sa kanila pong paghahanap buhay at espiritual na pamumuhay. Panginoon, pagpalain mo po. I-bless mo po ang bawat sambahayan. I-bless mo po ang aming pong mga kabataan, ang aming pong mga anak na nagsisipag-aral sa online, maging sa kanila pong preparasyon. Dalangin ko po, Panginoon, na pagkalooban sila ng mga karunungan upang sa ganitong sistema ng pag-aaral, Panginoon, ang aming pong mga anak ay magsipaglago sila sa karunungan, sa kaalaman na kailangan po nila ito balang araw magiging mga matatagumpay na mga kabataan, magamit ninyong kasangkapan sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Akin din pong idinadalangin ang aking pong mga kapatid, ang aming pong mga pamangkin na malapit at malayo sa amin. Patuloy nawa pong pagpalain, O Diyos, sila. Ingatan niyo po sa namang uri ng kapahamakan. Dinadalangin din po namin ang aming po mga kamanggagawa dito po sa distrito, si Pastor Ben at ang kanya po mga asawa, si Madam Perla, ganoon din po si Pastor Erico Trono, si Berlin at si Sky. Kami po, Panginoon, tulungan mo po kami na maging kasangkapan po ninyo upang lingapin at tulungan, gabayan ang aming po mga kapatid sa espiritual na pamumuhay. Ingatan lamang po, Panginoon, ang aming mga kalusugan upang hindi po kami magkasakit, hindi po maging hadlang ang aming paglilingkod sa aming po mga kapatid. Idinadalangin ko rin po ang pamunuan po ng Central Luzon Conference. Pagpalain niyo po, Panginoon, lalo tigit sa paghahanda po sa darating na December na election. Naway tulungan mo po ang aming po mga pastor, ang aming po mga leaders upang may saayos ang patakbo ng gawain dito po sa Central Luzon Conference. Pagpalain din po ang aming pong General Conference President, si Elder Ted Wilson, sa kanyang pangunguna,
kasama po ng mga leaders po namin, worldwide leaders, tulungan mo po, Panginoon, sila. Bigyan mo po ng makalangit na kaisipan upang ang gawain po ninyo ay maging matagumpay, maging masulong, at kung maganap na ito, Panginoon, tunay na ang aming tagapagligtas ay babalik na upang kami po ay kanyang kunin at dadalhin sa tahanan na kanyang inihanda sa bawat isa sa amin. O Diyos, sa umagang ito, itinatalaga po namin ang aming pong mga buhay sa iyo pong mapagpalang kamay. Nawa, ingatan kami sa buong maghapon. Ang aming mga kapatid na nasa ibang panig ng mundo, sa kanila pong pamamahingang pagtulog, ingatan pong lubos sa kapayapaan. Mahal na Diyos, mapapurihan namin kayo sa espiritu at sa katotohanan, sa isip, salita at sa gawa. Purihin ang iyong banal na pangalan. Ito po ang aming samo at dalangin, hinihiling namin ang lahat ng ito. Alang-alang po sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Okay. Very deep and staying within, seeking to rise no more. But the master of the sea heard my despair. Maraming salamat po mga kapatid. Muli po, bukas po ng umaga sa ganap ng alas 5. Muli tayong magkita-kita sa ating pong devotional time. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Enrico Meneses. Ating pong mahali sekretary dito, Sister Geraldine Miranda Meneses. Nagsasabi po sa ating lahat, God is good all the time. And all the time, God is good.